let's get some insights now from someone who knows ICC procedures really well. Welcome to Afternoon Delight, Attorney Gilbert Andres, ICC accredited lawyer. Sir, magandang hapon po. Lourdes Vera po at si Denise Tan. Magandang hapon po. Sir, nakamute po kayo, sir. Magandang hapon po, Lord at Denise. Yes, sir. So, ilang oras na lang po. Abangan naman po natin kung ano po ang magiging desisyon, ano? Kung makakakuha ba ng panandaliang kalayaan ang dating Pangulo. Pero, ano po ba in general ang maari nating expect sa appeals chamber ng ICC later po, sir? So expect natin na yung 5 West po ng appeals chamber ay papasok at babasahin po yung decision on the appeal kasi required po ito sa Rome Statute. At kailangan din po sabihin ng appeals chamber kung ano pong dahilan nito sa decision nito sa appeal. At kung meron man pong dissenting opinion, sasabihin din po ito. Kaya mahalaga pong isipin na dapat at least 3 po sa mga West ang mag-agree po sa decision pong iyon. At syempre, meron pong 30-minute delay. Alam ko 10:30 a.m. sa Hague time ang appeals decision, pero sa Philippines 5:30 p.m. Ngunit for security reasons, nakalagay naman sa website ng ICC, may 30 minutes delay lang po ang kanilang live stream. Attorney, tama po ba kayo po? Are you representing the victims right now? And what do they hope from today's ICC proceedings, sir? At ano rin po yung kanilang mga takot if ever mag-grant po yung interim release ng dating Pangulo? Opo, Denise, I'm a lawyer for the victims of the Philippine War on Drugs. At syempre, sila po ay nananalangin din. They're also praying na sana po ay talaga pong i-deny ng appeals chamber yung pong appeal ng Defense Counsel ni Duterte. At we really hope na the appeals chamber will deny the appeal. Kasi malakas naman po yung naging basihan ng decision ng pretrial chambers sa pagbasura ng interim release application. Sir, stupid question po, sir, pasensya na. Kung na-deny na dati, siguro marami nagtataka, ano ang nagbibigay ng confidence na magbabago ang isip sa susunod? Alam ko po, every 4 months ay open daw, yung rule na yon ay open to review. Pero sir, ano bang kumbaga, anong factor from which end ang tinitingnan ng mga judges para magbago yung kanilang pasya? Actually, ang nasa appeal sa Rome Statute, kailangan there's an error of fact or error of law that materially affects the decision. I see. Kahanay naman po namin sa mga biktima ng war on drugs, klaro naman po yung factual basis ng pagbasura ng pretrial chamber. Bakit, Lord at Dennis? Ang naging basis kasi no less than the statements of Mr. Duterte himself as well as the statements po ng kanyang kapamilya kagaya po ni VP Sara Duterte. At tiningnan din po yung batas which is in Article 58 of the Rome Statute, yung 3 pong mga grounds po sa pag-continue po ng detention. Light trees ba yung mamang yan, o taong yan? Siya po ba ay makakapagbigay balak, kid o peligro sa investigasyon o sa proceedings? At ikatatlo, makakagawa pa ba siya ng isang international crime na nasa jurisdiction ng ICC? At tinignan po yan ng pretrial chamber at yung mga naging sinabi at mga naging hakbang po dati ni Mr. Duterte ang kanila pong naging basihan sa pagbasura sa interim release application. Attorney, matanong ko lang how big of a factor, if it is a factor at all, that his children are also sitting in power? Yan po ba malaking factor siya, Denise, kasi tiningnan dun yung sa yung 3 mga grounds, yung una magiging flight risk po siya at sinabi nga ng pretrial chamber na pwede, there's a possibility, hindi kasi kailangan certainty, it's only a possibility that he will be a flight risk. Bakit? Kasi mayroon pa rin po siyang influence, well connected pa rin siya at mga
public officers nga ang kanyang mga kaanak. Secondly naman, maging peligro ba or obstruction. Actually, may sinabi kasi si Mr. Duterte na kung mananalo siyang mayor, dodoblehin niya pa po ang patayan at nanalo nga po siyang mayor. At mahalaga po itong na factor na kinonsider ng pre-trial chamber sa pagbasura ng interim release application. At ikatatlo, yung bang pwede niya pa rin bang gawin yung krimen? Ano po ba yung count 1 against kay Mr. Duterte? Ito po yung patayan na nangyari po sa Davao City nung siya po ay mayor pa. At sa ngayon po, siya nga actually nanalong mayor at yung anak niya po ang acting mayor or vice mayor po ng Davao City. Kaya mayroon pong tsansa na pwede niya pa pong gawin ang international crime kung saan po na-charge po sa kanya. Kaya malaki pong factor nga ang naging sinabi at mga posisyon po ng mga anak ni Mr. Duterte. Okay. Attorney, since 2002, meron na palang 65 na mga arrest warrants na issue ang ICC at 23 daw successfully enforced, pero 2 lang daw ang nabigyan ng humingi ng interim release. At isa nga po sa factor, supposedly, sir, sa pagpayag ay yung kanilang address ay dapat approve ng ICC. Ang Davao ho ba ay makukonsider sa tingin po ninyo na to their approval na pwedeng pagstayan? Naku, hindi yan mako-consider, Lord, kasi mayroong sinabi ang defense na isang state po. Hindi po natin alam ang pangalan kasi nakaredact po siya. Sabi po ng defense, willing po, allegedly, yung estado po ito upang tanggapin si Mr. Duterte. Sa tingin ko po, hindi po yan Pilipinas. Bakit? Kung tingnan mo ulit yung naging desisyon po ng pre-trial chambers pagbasura ng interim release, ginamit po nila yung statement, yung August 19, 2025 statement ni VP Sara Duterte na sabi ni VP Sara, sinabihan daw siya ng papa niya, si Mr. Duterte, na kung ma-grant pong interim release, gusto niya, he hopes to go straight to Davao. At ginamit po yan ng rason ng pre-trial chamber para po ibasura yung application for interim release. Kasi mukhang taliwas po ito sa sinasabi po ng defense na sa isang country po pupunta si Mr. Duterte. Kaya sa tingin ko po, hindi po Davao City, if ever man po, mapanigan yung appeal ni Mr. Duterte. Attorney, what if naman hindi mabigay, hindi mag-grant yung interim release? Can you talk us through the whole process? Pwede po bang mag-appeal pa? After 4 months ulit. After 4 months ulit, sabi ni attorney kanina, And then the trial, will it commence? At kailan nga po pwedeng mag-umpisa yung trial? Okay, Denise, magandang tanong yan. Kung ma-deny nga yung appeal, ibig sabihin, hindi talaga kinatigan yung application for interim release, talagang patuloy pa rin po nakadetain si Mr. Duterte sa Scrivenagen Detention Center. Now, makakapag-appeal pa ba sa appeals chamber? Hindi na po. Kasi yan na po ang appeals chamber na nagsabi po niyan. Now, meron pong rule sa Rules of Procedure and Evidence, Rule 118, kung saan po nakasaad na pwede pong i-review ng pre-trial chamber ang any decision, whether pag-release o pag-detain, every 120 days. Diyan po nanggaling yung 4 months. So, isa po yan magiging paraan. At ito pong remedy dito, available po to hindi lang po sa defense. Available din po ito sa prosecution. Kung na-grant, unfortunately, yung appeal sa interim release. Now, doon naman sa trial, to be very technical about it, hindi pa po tayo sa trial proper. This is still the pre-trial process. Now, ang issue kasi ngayon na nakabinbin pa sa ICC pre-trial chamber ay yung issue ng fitness to stand trial. Kaya kailangan pa po yung i-determine ng pre-trial chamber bago po magkaroon ng confirmation of charges. At Lord Denise, meron pong 3-person panel of experts. Meron sila hanggang December 5 po para mag-submit ng either individual or joint report. At meron pong 1 week later hanggang December 12 yung parties at participants para po magbigay ng kanilang response. Kaya hopefully po ma-decide na rin po yan within this year yung fitness to stand trial ni Mr. Duterte.
ang inyong fearless forecast, attorney? Okay, sa tingin po ninyo. Lord, oo. Talagang ang fearless forecast ko po ay ma-deny po ang appeal. Bakit? Wala naman pong material error in fact or in law. Number two, unanimous naman po naging decision ng pretrial chamber dun sa pagbasuhan ng interim release application. Wala naman pong dissenting opinion. At ikatatlo po, ang palagi pong sinasabi, very context-based kasi yung isang application for interim release. And the pretrial chamber is the well-placed chamber to actually balance and determine the factual circumstances whether or not to grant an interim release application. Kaya sa tingin ko lang po na talagang malakas po ang basihan ng appeals chamber para po i-affirm ang pretrial chamber at i-deny po at dismiss po ang apila ng defense. Attorney, yung dalawa po na binigyan ng hiningi nilang interim release, yung isa doon ay sa Central African Republic, supposed. Ano ho ba yung mga circumstances kung bakit po sila pinagbigyan? Oo, ganito kasi Lord, actually yung krimen po for which these persons were charged, these were not international crimes under Article 5. Sila po ay na-charge lang po ng offenses against the administration of justice. Article 70. Kung sa ating pong domestic proceedings, equivalent po yan sa direct contempt of court po. Kaya po, dun sa mga instances po na yun, kasi hindi po international crime yung chinarge po sa kanila, kagaya po ng chinacharge ngayon kay Mr. Duterte, crimes against humanity for murder. At lang actually yung interim release na yun, it's for a very special occasion. If I'm not mistaken, parang meron pong namatay na kaanak po. Kaya po, grinant po yung application for interim release. Kaya ang isa kong argumento, kung talaga maging consistent po ang appeals chamber sa kanyang jurisprudence sa ICC, most probably po, talagang ibasura po yung appeal ng defense. Hindi pala ganun kabigat yung, kumbaga yung charge, So, may tanong ka ba kay attorney? Ako, attorney, parang silly question lang din to. Meron kasi tayong mga nakikita online na di ba sabi nila, one of the longest cases din sa ICC, para umaabot ng mga 7-8 taon. Pero meron din mga mababilis for simple cases na tinatawag nila daw. Ano pong tansya nyo? Gaano po kaya katagal itong magiging kaso against former President Duterte? Okay, Denise, we actually are presuming na tutuloy-tuloy po ito sa trial at sana nga po matuloy ito sa trial at ma-confirm po yung charges. Now, tingnan po natin ilang counts po. There are 3 counts of crimes against humanity for murder. Siguro ang kagandahan sa document containing charges, focus po siya dun sa 3 counts na yon at hindi po siya komplikado kagaya po sa mga ibang mga kaso. Let's say for example si Al Hassan dun sa Mali sa Timbuktu. Chinarge po siya ng several counts of crimes against humanity na iba-iba pa pong mga types at war crimes din po. Pero dito po kay Mr. Duterte ay crimes against humanity for murder lang. Kaya sa tingin ko po, mas mabilis po ito kaysa sa ibang mga nilitis po kagaya po kay Al Hassan. Alright. So maraming salamat po sa inyong panahon. Si Attorney Gilbert Andres, ICC accredited lawyer at abogado rin po ng mga biktima ng drug war. Thank you, Attorney. Sir. Maraming salamat, Lord at Denise. Mabuhay tayo.